Bulaklak ng kalabasa, meron ka po ba at hindi mo alam kung anong recipe naman ang iyong gagawin? Baka po gusto mong subukan ang ganito. Tara po at samahan nyo ako. So una po sa giniling, naglagay lang po ako ng asin. Pagkatapos po nag-add po ako dyan ng cucurmin at garlic powder. Then minix ko lang po ang mga yan. Pagkatapos ko pong ma-mix ay nilagay ko lang po sa isang supot. Pero kung meron po kayo nung ginagamit sa pang-design sa cake, iyon po ay pwedeng-pwede. Meron din pong nabibili noon na disposable. Nagkataon po kasi na wala ako nung pang-design sa cake na disposable, pero pwedeng-pwede rin naman po talaga ang plastic. Kasi po mas mahirap ilagay kung kutsara po ang ating gagamitin. So tinanggal ko nga po pala yung nasa loob na kulay dilaw, iyon po ay galing sa loob ng bulaklak ng kalabasa. So after ko pong mailagay ang mga giniling, pinipress ko lang po yung mga giniling para po maging maayos ang pagkakalagay. Para na din po hindi lumabas yung mga giniling sa loob ng bulaklak ng kalabasa kapag po iyan ay aking pinakuluan. So inulit ko lang po yung same procedure na ginawa ko kanina. So guys, pinakita ko lang po sa inyo ng dahan-dahan kung paano ko po ilagay ng maayos yung mga giniling dahil po kapag kutsara ang gamit ay mas mahirap po. Mas okay pong gamitin ang plastic na bubutasan mo na lang po sa gilid, kagaya po ng ginawa ko, binutasan ko lang po sa gilid yung plastic. At kung meron nga po kayong pang design sa cake at mas mapapadali po ang inyong gawain, pwede rin pong bumili ng mga disposable para po after nyong gamitin ay pwede na lang din pong itapon kung ayaw nyo pong gamitin yung iyong ginagamit sa pang design sa cake. Nilagay ko na po sa kawali ang mga bulaklak ng kalabasa at nilagyan ko na rin po yan ng asin, tapos po nag-add po ako dyan ng water. Tamang amount din po ng water ang nilagay ko dyan para din po maluto yung mga giniling sa loob. Pagkatapos po ng mga ilang minuto ay kumukulo na po itong mga bulaklak ng kalabasa at ang mga giniling. So medyo inaayos ko na rin po at binabaligtad yung pwede nang baligtarin. Magbigay na rin po ako ng mga ilan-ilang benefits ng bulaklak ng kalabasa. Ang bulaklak po ng kalabasa ay meron din po yung vitamin C, may magnesium, selenium, folate at vitamin A. Ang mga benefits po ng bulaklak ng kalabasa na nabanggit ko ay kailangan ng ating katawan. Pagkatapos po ng mga ilang minuto, ito pong bulaklak ng kalabasa ay naluto na rin po. At bago ko po makalimutan, healthy way din po ang ginawa kong pagluluto dito. Hindi ko na po ginisa at hindi ko rin po pinirito. Noon po kasi mahilig ako sa mga ginisang pagkain at mga pirito. Pero po nang nalaman ko na nagkakos pala ng inflammation, ay try my best na po ngayon na umiwas sa mga pirito at mga ginisa. Dahil po kapag marami tayong inflammation sa katawan at hindi gumagaling, iyon po ang dahilan ng pagkakaroon natin ng mga sakit, kagaya po ng sakit sa puso, cancer at arthritis. Kaya naman po guys, ako po ay try my best ngayon na umiwas sa mga pirito at mga ginisang pagkain. Pero kumakain naman po ako, pero hindi na po kagaya noon na talagang halos everyday po nagigisa po ako at madalas din po akong kumain noon ng mga pirito. So guys, naluto na po itong bulaklak ng kalabasa na may giniling sa loob at naglagay na rin po ako dyan ng mga prutas para naman po makumpleto ko ang aking healthy diet. May karni na po ako, may gulay ako at may kasama na din pong prutas. Dahil sa karni po ay may protina at sa mga prutas naman po maraming benefits din pong makukuha dyan at sa gulay po marami din pong vitamins and minerals. So guys, sana po ay nagustuhan mo ang recipe ko for today. Always remember, eat enough and nutritious food to always be in good health.